The views and opinions expressed by guests and participants on QC Peso TV do not necessarily reflect those of the Quezon City Government or the Quezon City Public Employment Service Office. Information provided is for general purpose only. Magandang araw, QC Citizen! Ito ang programa ng Quezon City Public Employment Service Office na kung saan tatalakayin natin ang mga pinakabagong oportunidad sa serbisyong pangtrabaho at syempre sa bawat episode. Ano kaya yung mga kaganapan at mga mainit-init or latest sa mga naganap na job fairs natin ngayon sa nakaraang linggo. At dagdag pa dyan, syempre magbibigay din po tayo ng mga iba't ibang balita sa bawat division o district ops ng QC Peso at marami pang iba. Ako po si Richard Depalgo, kaya naman Q Citizen. Kapit, makinig at sama-sama po tayo dito lang sa QC Peso TV. Sa pagpapatuloy pa din ng Women's Month celebration, umarangkada ang dalawang magkasunod na job fair. Una na riyan, noong nakaraang linggo, ang district-wide job fair na ginanap sa SM North EDSA, na kung saan umabot sa 22 employer ang present. 20 riyan ang lokal na employment at 2 riyan ang overseas. Present din sa naturang pagdaraos ang kinatawan ng DOLE Quezon City Field Office na si Director Ruela V. Grande at si Chief Leo DOLE NCR Ray Sanglay. Sa kinatawa naman ng Quezon City Peso, ang Division Chief na si Miss Marie Cris S. Laureta. Dumalo rin si Binibining Sandra Rafaela Lopez ng Federation of Free Workers Women's Network. Samantala, umabot naman sa 600 ang mga nakatalang aplikante. 117 naman na hired on the spot. Siyempre, dahil Women's Month, 78 ang bilang ng kababaihan at 39 ang kalalakihan. Kaya naman palakpakan po natin sila. Congratulations po sa inyong lahat, Q Citizen. Samantala, sinundan naman dito sa Rise and Garden para sa Women's Month sa pangunguna ng QC Peso Migrant Resources Center na matagumpay na naturang job fair para sa mga kamag-anak ng ating OFW Q Citizen at syempre, yung mga dating OFW. Pakinggan natin ang mensahe ng ating hepe na si Ginoong Rogelio L. Reyes. Ang inyong sagumpay, ang inyong pagsisikap, ang pag-document ng ating ginagawa ay makakatulong yan para ma-inspire na maglakas loob yung mga babalik na meron silang babalikan. Kaya mamaya bibigyan kayo ng pagkakataon, di ba, sa livelihood intervention at kung ano-ano mga pathways dito para may living proof na may pagkakataon pa dito na pwede kayong pagsimulan. Magkaroon tayo ng pagkakataon na, di ba, kung may babalikan, meron silang pagsisimulan. So yung part na yun, yung pinakamalaga sa araw na to. Kailangan natin ma-equip, ma-communicate. Nandito ang mga national agencies, nandito ang city government, nandito kayo para makapag-create ng panimula para sa kanila. Dumalo din ang ating butihing Mayor Joy Belmonte at nakipagkamustahan sa mga naroon. Sa naturang programa, kitang-kita naman sa mukha ng ating mga Q Citizen ang mainit at galak na pagharap nila kay Mayor Joy Belmonte. Samantala, narito naman ang panayam namin sa iba pang dumalo sa Women's Month Job Fair sa Rise and Garden. Ito ay regular na programa ng Quezon City Peso sa ilalim ng Migrant Resource Center at ng Migration Services Division. Regular natin itong ginagawa. Siguro mga 3 taon na natin itong ginagawa. Ito ay part ng reintegration initiative ng ating syudad para sa mga kababayan nating OFW at ng kanyang pamilya. Para po sa kaalaman din ng ating mga ka-Q Citizens, bukas na rin po ang ating OFW Help Desk sa ating mga distrito. Mula sa District 1 hanggang sa District 6. Yung mga services na pinoprovide ng ating MRC, ng Migrant Resource Center sa Peso, sa 6th floor, sa Civic Center Building A,
ay available din yan sa ating mga district health desk sa lahat ng distrito natin dito sa Quezon City. Kaya bisitahin po natin ang ating mga OFW district offices sa ating mga distrito, sa ating mga district action centers. Si Overseas Filipino Bank po is a digital savings bank of Land Bank. So basically, ito po ay nag-o-offer ng account opening for our OFWs digitally. So yes, you heard it right. Hindi nyo na po kailangan pang pumunta sa kahit saang branch at mag-provide ng maraming document. Gamit lamang po ang inyong cellphone at internet connection, pwede na po kayo makapag-open ng account. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Overseas Filipino Bank, kami po ay binuo ng Executive Order number 44, no? So kami po ay nasa saligang batas. Kami po ay binuo para matulungan ng ating mga overseas Filipino workers, especially for our OFWs. All you have to do po is to download our application. After po nun, pag-fill outin lang kayo ng importanteng detalye, pagsiselfie at papapicturan po ng ID. At ang pinakamaganda po dito, libre po ito. Wala po itong initial deposit, maintaining balance at dormancy fee. And of course, pwede rin po ang ating mga beneficiary dito, hindi lamang po yung mga adult, kundi pati po yung ating mga 7 to 17 years old. For our minors po, nag-offer din kami ng account opening para po hindi lang pagmamahal ang madaling mapadala ng ating mga OFWs, kundi of course, pati na rin po yung suporta na kailangan ng pamilya nila dito sa Pilipinas. So, pinakamabilis po kaming matagpuan, no? Usually, kami po ay nasa booth ng ating Department of Migrant Workers. Yan, everyday po kami dyan, Monday to Friday, 7 to 4 p.m. Nandun din po kami sa Commission on Filipinos Overseas. So basically, kung saan po may sangay ng gobyerno na nangangalaga sa ating mga OFWs, nandun kami and present po kami sa mga ganitong events, no, ng ating LGU. Marami po kaming programa kasi gusto po namin ipakilala na ang PALSCON ay tumutulong sa mga katulad naming mga entrepreneur at sa mga kapwa Pilipino kung saan ginagawa namin yung standard na according sa DOLE na maayos na patutupad kung paano namin sila magiging legitimate na pamamaraan kung saan magiging maayos ang kanilang mga gawain o kaya kanilang negosyo or kanilang intention sa kanilang negosyo. Maraming salamat po kasi naimbitahan po kami dito ngayon. Bali, yun po, sana po meron pa po mga upcoming pa po, no? Nang sa gayon ay makakuha pa po kami ng mga aplikante po. Tapos matulungan po natin silang makapag-deploy po sa Japan. Dinala na mismo sa paaralan ang mga oportunidad sa trabaho at serbisyong pangkabuhayan na inalunsad ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Tampok dito ang tulong para sa mga senior high school, alternative learning system learners upang maging handa sa mundo ng pagtatrabaho. Ayon sa Department of Education, layunin ng programang ito na ilapit ang mga serbisyo at oportunidad sa mga kabataan, lalo na sa mga kanilang paghahanda para pumasok sa workforce. So today is a day of hope. Ito po ay isang pagbibigay pag-asa sa ating mga estudyante para masiguro po namin na yung quality education na pinapangako ay maitatawid natin hindi lamang sa kolehiyo but lalo na po sa ating mga industries at of course later on sana po maging daan din ito para makapagsimula kayo ng mga sarili nyong negosyo. Because yan naman po talaga, di ba? Basically, the aim and the dream is to give equal opportunity to all kinds of learners na mabigyan kayo lahat ng pagkakataon na magkaroon ng maganda kinabukasan at magandang buhay, hindi para lang po sa inyo, kundi para sa inyong pamilya. Sa pamamagitan po ng mga ganitong programa, sinisiguro natin na walang Pilipinong maiiwan, lalo ng ating mag-aaral na nagsusumikap, makapagtapos at makabuo ng mas magandang kinabukasan. So, ang good news, yung hired on the spot o yung HATS na tinatawag nila ay 568 na po from Regions 1, Caraga, NCR, NAR, NIR. At palagay ko, habang patuloy itong programa, madadagdagan po yan. Dahil kami po ay naniniwala muli-muli na kailangan po tayong lahat ay magtulong-tulong para magkaroon ng kabataang Pilipino, particularly kabataang QC na tunay na may pagmamalaki. Mabuhay ang kabataang Q-Citizen! Samantala, narito naman ang paanyaya ni Ms. Hazel Duya ng QCYDO
para sa mga kanilang mga programa. At sa mga gustong kumuha ng Civil Service Eligibility Exam, narito naman din ang paanyaya ni Sir John C. Tan. So, andito po tayo sa Servicio Fair dito sa Batasan upang i-promote at mas magbigay pa ng impormasyon ukol sa mga programa at services ni QCYDO. So, isa na nga po doon, yung QC Scholarship Program, kung saan ino-offer po natin ito, hindi lamang sa mga college students, pati na rin sa senior high school, pwede rin po sa mga out-of-school youth, at sa general youth po ng ating lungsod. So, yun po yung isa sa mga programa na pinapromote natin ngayon sa Servicio Fair. Pag sa upcoming events po ni QCYDO, pwede nyo pong i-check yung aming Facebook page, QC Youth Development Office, para po sa mga schedule at mga gagawin pa ng aming opisina. So, pwede nyo rin po kaming puntahan sa City Hall. So, ang aming opisina po ay makikita sa Civic Center A po, 7th floor, sa likod po ng ating high-rise building. So, lagi naman po kaming nandun para masagot po yung mga katanungan tungkol sa services, programs, at iba pang mga concerns ng ating mga kabataang QC. Gusto lang namin ipaalam na may parating na Civil Service Examination sa August 9, 2026. Magsisimula ang filing period sa May 14 hanggang June 10, 2026. Visit our website for more details or pwedeng makipag-ugnayan sa pinakamalapit na regional field office para sa maraming detalye. Dahil sa matinding tensyon ngayon sa Middle East, marami po tayong mga kababayan ang naibig ngayon doon. Kasama na rin ang ating mga Q citizen. At dahil dyan, agad ng umaksyon ang ating butihing Mayor Joy Belmonte, katuwang ang QC Preso, Migrant Services Division, at iba't iba pang departamento ng Lungsod Quezon para maglabas ng executive order at para mas maging klaro, no? Para malaman natin ng mga nilalaman at alituntunin. Baka kasama po natin ngayon si Attorney Angie Solis. Ma'am, magandang araw po. Magandang araw, sir. Ma'am, tanong ko lang po, ano po ba yung nilalaman ng Executive Order number 5, Series of 2026 ng Quezon City? Ang executive order na ito po ay nagtatatag ng tinatawag nating QC Task Force AGAP. Isa po itong lokal na inisyatibo ng pamahalaan ng Quezon City sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte para matulungan at matugunan ang urgent needs po ng ating mga OFWs sa Middle East, kung saan naiipit sila doon sa escalating tensions. Pati na rin po yung mga OFWs ng Quezon City na hindi nakapag-deploy, at kasama na rin po ang mga affected families ng ating mga OFWs. Attorney Angie, ano po ba ibig sabihin ng Task Force AGAP? Ang Task Force AGAP po ay isang acronym para sa Assistance, Guidance, Advocacy, and Protection ng ating mga Q-citizens o OFWs. Ito po ay nag-encapsulate ng mga serbisyong binibigay ng ating QC government para matugunan ang mga pangangailangan ng ating affected OFWs. For assistance po, ibig sabihin nito agarang pagtulong para sa mga OFWs at sa kanilang pamilya, guidance, tamang direksyon at impormasyon para sila'y makapag-adjust pagbalik nila dito sa Pilipinas. Advocacy naman po ay ang pagtatanggol at paglalapit ng kanilang mga concerns sa tamang ahensya, at yung protection, ito ay para sa seguridad at proteksyon para sa kanilang kapakanan. Attorney, ano po ba yung mga bumubuo doon po sa Task Force AGAP? Yung Task Force AGAP po ay pinamumunuan ng ating City Mayor as chairman. Katuwang po ang Public Employment Office, Service Office o PESO bilang vice chair. At kabilang sa mga miyembro po nito ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod na may mahahalagang papel sa pagbibigay ng agarang tulong tulad ng Social Services Development Department or SSDD, City Health Department or CHD, General Services Department, GSD, Small Business and Cooperatives Development and Promotions Office o yung tinatawag nating SBCDPO, at yung Barangay Community Relations Department ng Quezon City, at yung City Training and Assessment Center or QCTAC. Bukod po dito, nakikipag-ugnayan din po ang task force sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Migrant Workers or yung DMW, yung DOLE, at yung ating OWA at ang Technical Education and Skills Development Authority o ang tinatawag nating TESTA. Sa pamamagitan po ng koordinasyong ito, mas mapapabilis at napapalawak ang tulong na naibibigay sa ating mga QC OFWs. Ano-ano naman po yung programa ng QC Peso? Unang-una po sa mga repatriation,
Yun po ang mga OFWs natin na nangangailangan ng tulong para makauwi ng Pilipinas dahil sa sigalot sa Middle East. Ang QC Task Force AGAP po ay nagbibigay ng repatriation assistance. Mayroon po tayong tinatawag na Welcome Home ka-QC. Tayo po ay nagbibigay ng transportation assistance sa mga repatriated OFWs. At sa mga OFWs naman po sa Middle East na gustong magparipat or gustong umuwi ng Pilipinas, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin through our peso number at yung QC Peso MRC Facebook page. Naka-flash po sa screen ang mga detalye para kayo makapag-contact dito. At maaari din kayong tumawag sa OWA hotline number 1348. Para naman po sa ating mga OFWs na nangangailangan ng financial assistance, kung kayo po ay kwalipikado, maaari kayong mag-apply sa Alagang QC program at iba pang city-level financial aid. Bukod dito, may mga programa rin ang OWA tulad ng cash assistance, livelihood grants at scholarship programs para sa mga anak ng OFWs. Para po sa Alagang QC program, maaari kayong makapag-avail ng 4,000 pesos na financial assistance. Ngunit ang ordinansa po nito ay kasalukuyang inaamendahan para mapataas ang financial aid sa 5,000 pesos. Kung kayo ay QC resident, 18 to 65 years old, not more than a year na nawala ng trabaho at kasalukuyang naghahanap ng trabaho, kayo po ay qualified para sa Alagang QC program. Para naman po sa mga OFWs na nakabalik na ng Pilipinas, mayroon po kaming tinatawag na reintegration program. Sa pagbalik niyo po ng Pilipinas, tuloy-tuloy ang suporta. May mga reintegration services na nakahanda para tulungan kayong makapag-adjust, makabangon, at muling makapagsimula kasama ang inyong pamilya at komunidad. Kasama dito po ang counseling and social services support ng Migrants Resource Center ng PESO, skills and training assessment sa QC Training and Assessment Center or QC-TAC at Special Program Division ng PESO. Meron din tayong livelihood at entrepreneurship program sa Small Business and Cooperatives Development Office or SBCDPO at Social Services Development Department or SSDD. At meron din po tayong tinatawag na employment facilitation para sa local job opportunities na isinasagawa naman po ng PESO. Para naman po sa mga non-deployed OFWs na naudlot ang deployment sa Middle East, para sa inyo available ang mga sumusunod na serbisyo. Financial assistance kung kayo po ay qualified doon sa Alagang QC program, retooling at skill enhancement trainings para mapalawak ang inyong kakayahan, employment facilitation programs para sa local job opportunities, at meron din pong livelihood at support para sa mga nais magsimula ng sariling kabuhayan through SBCDPO at SSDD sa kanilang SIGA program. Abangan lamang po sa QC Peso FB page ang mga schedules sa mga programang ito o maaari kayong makipag-ugnayan sa Peso para sa karagdagang impormasyon. So yan po ang nilalaman ng Task Force AGAP sa bisa po ng Executive Order Number 5, Series of 2026. Yan. Sana po, Attorney, marami pa po tayong matulungan, lalong-lalo na po. Talaga naman kailangan po ngayon ng ating mga kababayan, particular po ang mga ating pong QCitizen na nakikibaka po sa ibang bansa at na naipit po sa matinding sigalot ngayon po. No? At dyan po nagtatapos at maraming salamat po, Attorney. Thank you very much po. Sana mayroon pa po kayong ibang oras at ibang araw pagka kayo po ay aming inimbita. Maraming salamat po. Thank you, sir. Inulunsad naman ng Special Project Division ng Kasambahay Section ang kumustahan face-to-face upang mabigyan sila ng bagong kaalaman sa iba't ibang programa ng QC Peso. Narito naman ang panayam natin sa ating section head na kasambahay na si Ginoong Kenneth Adaho at kasunod niyan ang naging tugon ng isa sa mga kasambahay. Ako si Kenneth Adaho. Ako po ang tumatayong program head ng Kasambahay program sa ilalim po ng Special Project Division under po ng Public Employment Service Office. Sa kasalukuyan po kung nakikita po natin, ginagawa na po natin yung face-to-face kumustahan, under po ng isa po sa mga programa na ibinababa natin sa grupo ng kasambahay. Ito po ay binibigay natin doon sa mga organisado na at na-establish na mga grupo ng kasambahay sa bawat barangay. Dito, pinapaliwanag po ng ating kasamahan mula sa Labor Relations Standard Division yung ano ba yung advantage at ano ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang organisasyon na kung saan
sinisikap natin na magkaroon ng representasyon yung bawat isa na miyembro ng isang organisasyon. At dito rin pinapaliwanag nila kung ano yung mga isa sa mga benepisyo ng pagiging organized kasambahay group. Isa na nga po dyan, yung sa pamamagitan po ng pagbuo natin ng organisasyon, matutulungan po natin sila na ma-accredit sa mga national agency at sa mga local agency para mas ma-establish at mas ma-acknowledge sila bilang isang grupo na kung saan ito ay sadyang makakatulong para sa kanila. Bukod sa pagiging isang kasambahay, naway mabigyan po natin ng pansin at ng tuon, no? Yung oras sa pagpaparehistro sa ating mga kasambahay dahil napaka-importante po na sila po ay maitala upang makita natin kung sino-sino po yung mga kasambahay at mabigyan natin yung kanilang pangangailangan, no? At maisama natin sila doon sa programa ng Quezon City na kasama ka sa pag-unlad. Nang sa ganon, ang mga kasambahay natin ay hindi lang mananatiling kasambahay na nakatago at hindi nakikita, no? Bukod sa sila ay mapapakinggan at maririnig, makikita at maisasama sila sa programa ni Mayor Joy Belmonte na kasama ka sa pag-unlad. Ako po si Yolanda Hikban from Kasambahay, Barangay Ramon Magsaysay, Quezon City po. Marami po ako talagang natututunan. At tuwan-tuwa din po ako lagi, kaya lagi po akong umaattend sa mga ganitong training or assembly para lang madadagdagan pa yung mga kaalaman ko bilang kasambahay. Pinakagusto po namin sana nahihilingin yung karagdagan talagang pwedeng pagkukunan ng income. Tuwan-tuwa po talaga ako. Kami po bilang tuwan-tuwa po kami, lalo na ako talaga. Kasi doon ko nalalaman na kahit nasabihin kong alam ko na yun, pero hindi pa rin pala ganun pala yung kaalaman ko. Marami pa rin natutunan dahil po sa peso. Nagpapasalamat po ako talaga. Kami bilang kasambahay sa Ramon Magsaysay, Presidente. At kami po ay na-organize at nakikilala bilang po asosasyon po ng barangay at kasapi po ng Quezon City. Yun lang po. Maraming salamat, Mayor Joy Belmonte. Balitang District Ops naman po tayo. Ang Task Force Inclusion ay tinipon ang mga Customer Cares Assistant o CCA workers nitong nakaraang linggo sa Distrito 4. Ano nga ba ang Task Force Inclusion? At ano nga ba ang mga programang napapaloob dito? Para sagutin yan, makakasama po natin si Ginoong Joven Guerrero, ang team leader ng Task Force Inclusion. Sir, magandang araw po. Sir Joven. Yes, magandang araw din, Guard. Yan, salamat po sa pagpapaunlak sa aming interview ngayon. Sir, yun nga po yung katanungan natin. Ano nga po ba yung Task Force Inclusion? Ang Task Force Inclusion ay isang programa na binuo bilang tugon sa ating buting Mayor Joy Belmonte sa kanyang panawagan na no one is left behind o walang maiiwan. Na ito'y nakaangkla doon sa kanyang inklusibo pamamahala o inclusive governance. Ang nasabing prinsipyo na pamamalakad dito sa ating lungsod ay sinasagawa sa iba't ibang programa at serbisyo na dinisenyo para sa mga vulnerableng sektor sa ating lupunan. Ano ba yung mga vulnerableng sektor? Tulad nga ng kababaihan, mga kapatid nating may kapansanan o PWD, ating mga kapatid na taong namumuhay na may HIV o yung PLHIV, ating mga OFW, at maging ating mga taong kalsada o ito yung tinatawag din na persons in street dwelling situations at iba pang sektor na nasa laylayan. Kaya naman bilang tugon ng Public Employment Service Office, yung pagbubuo nga po ng Task Force Inclusion. Sa kasalukuyan po, patuloy din po kami nag-aaral doon sa buhay, karanasan at mga pangarap po ng ating mga sektor na ito para mas lalo pa namin mapalalim po yung ng ating kaalaman sa iba't ibang sektor na ito at para mas mapabuti rin po ang ating mga programa at serbisyo na ilalaan po para sa kanila. Ayan. Sir, ano po yung mga nakapaloob sa programang ito sa Task Force Inclusion? Sa kasalukuyan, patuloy po namin na isinasaayos pa yung posibleng programa at serbisyo na maaaring nakapaloob
sa task force inclusion. Bukod po sa kadalasang serbisyo na sinasagawa po ng Quezon City PESO tulad ng job facilitation, livelihood o kabuhayan at skills training, binubuo rin na mas lalo pang palawakin ang ating programa at serbisyo sa iba't ibang forma na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga nasabing sektor. Kasama na riyan yung advokasya, pag-oorganisa at yung pagkakaroon nga ng social case management na isinasagawa naman ng ating mga kasama sa Task Force Inclusion na registered social worker. Sir, yung binanggit po natin kanina ng CCA, ano po ba yun? At paano natin sila na-identify? At paano nyo po sila na convincing i-organize? Yung CCA, ang ibig sabihin niyan, mas kilala kasi yan sa tawag na GRO. Ito yung Guest Relation Officer. So sila yung mga nagkatrabaho sa mga clubs. So kadalasan, club yan, gabi yung kanilang pagtatrabaho. Ang gawain nila, yung pag-entertain sa mga customer, particular mga lalaki. Pero minsan, nag-engage din po sila sa transactional sex. So isang grupo po ang ating pong nakausap dito sa Distrito 4 at doon nga po, ano po ito, 20 kababaihan po, edad 18 hanggang 40 years old po. So ilan po sa kanila ay meron ng pamilya, iba naman po ay single hanggang ngayon. Sa sinagawa po naming FGD or yung focus group discussion, so nagawa po nating maipakwento po sa kanila yung kanilang buhay, karanasan at mga pangarap. So lahat po sa kanila ay gusto na rin na umalis po sa gawain ng pagiging CCA. Ginagawa naman nila to, yun nga po dahil sa kadahilanan ng kahirapan. So, kumbaga, kumapit sila sa patalim para pambuhay din sa sa kanilang mga sarili-sarili mga pamilya. Sir, yung organization po ba ng CCA, sa palagay niyo po, sapat na po ba yung programa ng Task Force Inclusion para maiwasan na hindi na sila bumalik sa dati nilang hanap buhay? Kung ako ang tatanungin, Chard, hindi pa po sasapat yung ating programa ng Task Force Inclusion para sa mga CCA. Ang totoo, wala pa talagang programa o serbisyo na maaaring i-offer sa kanila. Tulad ng una kong sinasabi, nasa conceptualization stage pa lamang po ang Task Force Inclusion, kasama na dyan yung pagpaplano kung ano yung mga pinakamabisa, praktikal, at episyenteng programa at serbisyo na maaaring ilaan para sa kanila. Gayon pa man, hindi madali sa pagbali ng gawin ng mga CCA, Chard. Walang garanti na hindi sila babalik sa dati nilang gawain o hanap buhay. Sa mundo ng CCA, easy money kasi ang kalaban natin dyan. Pero wala namang imposible. Kung gugustuhin nating tuluyan ng talikuran ng ganitong klaseng hanap buhay, ang Task Force Inclusion kasama po, siyempre ang Public Employment Service Office, ay handang umagapay po sa kanilang paglalakbay. Ika nga namin, tawag natin dito yung hand holding o yung hawak kamay sa kanilang paglalakbay. Yun, talagang kahit pa paano, sir, hindi man gano'n kalaki or kalawak pa yung programa. Pero nang sa gayon, yung Task Force Inclusion, sir, parang meron po tayong intervention, baka kahit pa paano natutulungan ng mga CCA. Sir, may nakikita po ba kayong ano po ba yung sagot nyo sa mga magiging hamon o yung magiging tugon nyo pag nagkaroon ng hamon sa loob ng Task Force Inclusion? Muli, Chard, sa mundo ng CCA, yung isa sa pinakamalaking hamon dito yung taginting na salapi Kumbaga sabi ko nga kanina yung easy money. Hindi to madaling tapatan ng programa o serbisyo ng pamahalaan. Ganun pa man, malaki din yung posibilidad na unti-unti maiahon natin sila sa putik kung nasan sila ngayon. Bigyan lang sila ng tamang atensyon at pagkakataon. At nais kong bigyan din dito yung magmumula sa kanila, sa mga CCA, yung mga participants natin dyan, yung sa Task Force Inclusion, yung marapat na solusyon para sa kanila. At ano pa yung pinagdadaanan nila sa buhay. Isang hamon sa amin dyan yung pagkumbinsi sa kanila na makapag-usap sa kanila. Sensitibo kasi yung kalagayan ng CCA. Hindi basta-basta to sa pinag-uusapan. Yes, ito yan.
Yung sa mga na-discover nga namin dito, inililihim nila ito, nasisiya sila sa family nila. And even sa community, bakit? Kasi nga, to avoid, maiwasan yung stigma o yung discrimination. Kaya naman itong sektor na ito ay nangailangan ng iba yung ingat at pagpapahalaga sa pakikipag-usap, pakikisalamuha sa kanila. So, bilang tugon sa hamon din na ito, inihanda rin ng Task Force Inclusion yung mga sarili namin bago sila harapin. Nagkaroon kami ng mga series ng mga orientations, capacity building, awareness, upang kami matuto rin at maging handa rin pagharap sa kanila, sa mga CCA. Doon pa lang, sir, sa pag-identify ng bawat isang CCA, sir, yun ano na sa inyo, sir, challenge na yun, hamon na po sa inyo, sir, no? Kasi paano mo sila i-approach, paano mo sila palulutangin, paano sila aamin sa sarili nilang ginagawa, no? Talagang, yun pa lang, sir, napakahirap na trabaho ng Task Force Inclusion. Sir, yung sa inyo pong palagay bilang isang hepe ng Task Force Inclusion or team leader ng Task Force, masasabi niyo po ba na malalawak po ba ito or dadami pa po ba yung kanilang yung mga lilihis sa kanilang dating hanap buhay dahil po dito pag sila po ay pumaloob sa inyong napakagandang layunin ng inyong task force or programa? Walang guarantee na sila itatalikod sa dati nilang hanap buhay o dati nilang gawin. Pero pag napabilang sila dito sa ating Task Force Inclusion, maging partner sila ng Task Force Inclusion, yung programa at serbisyo ay para sa kanila, palagay ko ay nasa kanila yun sa CCA yan. Kung gugustuhin nila ng bagong buhay, nakadepende rin sa desisyon at pagpapasya nila. Tama, sir. Ang amin lang, sa atin, sa Task Force Inclusion, bubuksan natin yung iba't ibang oportunidad sa kanila upang baguhin ang kanilang mga buhay. At di lang yun, kasama po dyan yung kanilang pamilya. Tanda mo, Chad, yung Task Force Inclusion, hindi lang to nakatuon sa sektor mismo. Ito ay family-centered. So, pag family-centered, hindi lang si CCA yung maaaring makinabang, bagkos, pwede rin makinabang sa programa at serbisyo yung kanilang mga mahal sa buhay. Anak, magulang, kamag-anak, na pasok naman sa kwalifikasyon ng peso. Yun po yung pinakamaganda doon, kaya inclusion. So, wala pong maiiwan, ano? Yes, bilang panghuli, sir, meron po ba kayong mensahe doon sa ating mga, sa iba, sa katulad sa CCA, o i-generalize na natin, meron po ba kayong ibang mensahe para sa ating Q-Citizen? Para dyan po, sa pamamagitan po ng inyong task force. Sige, salamat. Yung nais ko lang iwanan yung message na ito dun sa ating mga Q-Citizens na nakikinig, nakasubaybay sa ating munting programa, no? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa atensyon, suporta at siyempre po yung oras po na kayo po ay nanood, nakinig po sa aming programa. At bukas po ang Public Employment Service Office po, Lunes at Biyernes at maging Sabado at Linggo po. Kasi po madalas kami meron din mga nagsasagawa pong gawain sa labas, Sabado at Linggo. So para lang po maihatid po yung programa at serbisyo po sa mga sektor po na nakapaloob po sa inclusion. Tapos pangalawa po, syempre, tambusayan po namin yung aming Task Force Inclusion sa pagkakaroon po ng konkretong programa at serbisyo po para po mas lalo pong maabot pa yung mga nasa laylayan nga po ng ating lipunan. So, handa po kami na makinig po, suggestions, hinaing komentaryo para po sa ikabubuti pa ng inclusion. At panghuli po, nais ko pong idiin po dito po sa Lungsod Quezon, lahat po ay kasama, wala pong maiiwan. So, 10 po na mga kawani at lingkod bayan po ng Quezon City Public Employment Service Office, ng Task Force Inclusion, sa pangunguna po ng aming buting PESO Manager, Roelio Reyes, at ng ating local government sa pamumuno po ng ating buting Mayor Joy Yes, sir, Belmonte. siyempre. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Chair. Yan, sir. Bago ka namin pakawalan, batiin nyo naman yung mga kasama nyo, sir, sa Task Force Inclusion. Batiin po natin. Pwede kayo mag-shoutout, sir. Pwede. Pwede. Shoutout po Pwede. Sa mga Task Force Inclusion members ko, Sir Bong, Sir Tom, Yubi, Ning. Lahat kayo. Sir Bong. Congrats. Sharing. Thank you.
At yun, Axel, salamat. Chard, Thank you very much, sir. Ayan, maraming salamat, Sir Javed. Binigyan nyo kami ng oras. Dahil alam namin na napaka-busy nyo po, no? Kahit ngayon po, meron nga po kayong kasunod na na meeting pa. Asahan nyo po, nakasama nyo po ang QC Peso TV para sa inyong mga magagandang programa, sir. Ayan, maraming salamat po. Bago po ako magpaalam, huwag po natin kalimutan, i-like, i-follow ang official SOCMED platform sa Facebook page at YouTube channel at Quezon City Peso. Naway naging makabuluhan ang ating talakayan at balitaan at yan ang mainit-init na kaganapan dito sa Quezon City Public Employment Service Office. Sa ngalan po ng ating butihing Mayor Joy Belmonte, sa pangunguna din po ng ating hepe na si Sir Rogelio L. Reyes at syempre ang ating Assistant Department Head, Sir Alex Macabulos at ang mga kawani ng Public Employment Service Office. Gayon din po ang bumubuo ng programang ito. Maraming salamat po at sa inyong pagtutok mga Q-Citizen. Muli, ito po si Richard De Falgo at ito ang QC Peso TV. Maraming salamat po.